Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ito, si Reaper, ang may sulat na nagpadala ng kwentong Pinamagatang Dayo sa Mindoro. Una ay magpapasalamat ako sa pag-upload ng kwento ko at sa mga nakinig. Para dun sa mga nagtatanong kung anong nangyari sa amin ng dati kong nobya. Masakit mang isipin na hindi po kami nagkatuluyan. Hindi ko na sasabihin kung bakit o anong rason dahil hindi naman po konektado itong kwento ko sa nakaraan namin. Bali itong kwento na ilalahad ko ngayon ay patungkol sa nanay ko at ang tiyuhin nilang tawagin na lamang natin sa pangalang Tiyo Kalo. Ilalahad ko itong storya sa point of view ng aking nanay. Ilang beses ko na po itong napakinggan sa mga kwento ni nanay dahil hindi niya daw ito makakalimutan. Kaya habang nagtatype ako, ay nagmamasid siya at gusto niya yung bawat detalye. Saktong walang labis at walang kulang. Magandang araw sa inyo mga tagapakinig ng kwento ni Thelmo. Ako si Mercedes, Tubong Bicol. Itong kwento na ilalahad ko ay tunay na nangyari sa akin at pamilya ko. Dekada 70, nasa elementarya na ako nang mangyari ito. Nakatira kami sa isang liblib na lugar sa Bicol pero kahit na nasa gitna ng kagubatan ng bahay namin, hindi kami natatakot magkakapatid gawa ng hindi naman kami pinalaki ng mga magulang namin sa mga kwentong kababalagan. Na kahit gabi na at kailangan namin magigib ng tubig sa balon, ay ginagawa namin dahil pag hindi namin ito nagagawang magkakapatid, tiyak ay mas nakakatakot pa yung aabuti namin sa mga magulang namin. Hindi kami lumaki sa mayaman na pamilya. 6 kaming magkakapatid, pang-4 ako. Si tatay ay isang magpipili o minsan ay magbubuko. Kung pamilyar kayo sa pili nuts, yung ang trabaho niya, taga-harvest. At si nanay naman ay sa bahay madalas. Ang gawain nitong aking buting ina ay magtanim ng gulay at prutas sa mga bakanting lote. Gawa ng kokonti pa lamang ang nakatira noon. Kaya kahit saan kami magtanim, pwede, walang magbabawal sa'yo. Isang araw pagkagaling namin sa eskwelahan ay agad-agad kaming nagbihis ng pambahay para tulungan na sila nanay at tatay sa gawain nila. Kahit napagod kaming magkakapatid dahil sobrang layo ng eskwelahan namin noon, na kailangang maglakad kami ng 1.5 oras makarating lamang doon, ay agad kong tinulungan si nanay sa pagtatanim ng mga buto ng sili sa likod bahay, habang ang iba ko namang mga kapatid ay pumunta na kung nasaan naroroon si tatay. Habang abala kaming magtanim ni nanay at nagkikwentuhan sa mga bagay-bagay, may naririnig kaming tumatawag sa harapan. Lita! Lita! Kakunay, parang si Tiyo Kalo yung tumatawag. Agad-agad naman naming pinuntahan ito. Nang makita niya kami ay agad itong lumapit at nagtanong kung sasama ba daw kami sa fiesta noon sa kabilang barangay. Sumagot ang nanay ko na ano naman yung gagawin dun sa fiesta. Hindi naman kami magkakapera noon. Etong buting nanay ko kasi ay hindi sumasama basta-basta kung hindi ito pagkakakitaan. Sa pagsambit ng nanay ko ng mga katagang yon, ay alam na kaagad ni Tiyo Kalo ang ibig sabihin. Dali-dali naman itong nagpaalam sa amin gawa ng marami nga daw magagandang dilag ang naroroon. Baka daw naroroon ang nararapat na babae para sa kanya. Umalis na ito. Ilang araw ang lumipas. Inutusan ako ni nanay na pupunta sa bahay nila Tiyo Kalo para magdala ng mga luya at kalamansi. Naparami kasi ang pitas namin noon. Nang makarating ako sa bahay nila ay nakita ko si Tiyong tulog. Nagsabi pa ako sa isa kong tiyahin na tawagin na lamang nating Tia Elma. Na, Tia, parang ang sarap ng tulog ni Tiyo ah. Sumagot ito ng, anong masarap? Namimilipit ka mo yan gawa ng nung umuwi galing fiestahan sa kabilang barangay.
Sobrang sakit daw ng tiyan. Hanggang ngayon, ilang beses daw itong bumabalik-balik sa palikuran pero walang nailalabas. Nang naabot ko ang pinabigay ni nanay, ay agad-agad akong umuwi para sabihin kay nanay ang nangyari sa tiyo ko. Naabutan ko si nanay na nagkakape habang nakatingin sa mga pananim niya. Agad akong lumapit sa kanya at ayun nga, naikwento ko kung ano ang nangyari kay Tiyo Kalo. Agad namang sinabihan ni nanay ang isa kong kapatid na punta ng aking ama dahil pupunta daw kami sa bahay ng pinsan niya. Nang makarating si tatay, agad kaming umalis patungo sa bahay nila Tiyo. Nakita namin itong pinipilit ang sariling tumayo dahil hindi ito sanay na nakikita siya ng tao na mahina. Agad naman itong inalalayan ni tatay. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni tatay. Di ko nga rin alam eh. Nagpunta lang naman ako sa fiesta sa kabilang barangay. Nakikain tapos pag uwi ko, ganito na. Parang may anong masakit sa loob ng tiyan ko. Meron akong napapansin nun na pag dumudura itong si Tiyo, bakit parang pilit inaabot ng mga manok yung bibig niya? Biglang tatalon ng mga manok na parang merong pagkain sa bibig niya. Agad kong binulungan si nanay nun. Kakunay, tingnan mong maigi yung pagdudura ni Tiyo. Nang mapansin ito ng aking nanay ay agad itong nagtanong, wala bang nangyari sa iyo habang papunta ka sa fiesta? Walang pag-aalangang bigla itong nagkwento at sabi niya, Meron. Habang papunta umano itong si Tiyo sa kabilang barangay, ay dumaan ito sa isang kakahuyan na para lang mapabilis kumaga. May nadaanan siyang bahay doon na meron daw isang matandang babae at lalaki at tingin niya ay mag-asawa ito. Nang makita nila si Tiyo ay agad daw nila itong natanong, Iho, saan ba ang punta mo tila't nakaayos ka para kang manliligaw ah? Sumagot naman itong si Tiyo ng, Diyan lang sa kasiyahan sa kabilang barangay. Ay ganun ba? Ngayon baka gusto mo munang kumain dito para makilala mo rin ang anak kong dalaga. May napansin nga itong tiyo ko na babae sa pinto. Ang amo umano ng mukha nito, medyo morena. Pero agad namang nagsabi ang tiyo ko na, Salamat ho pero nagmamadali po kasi ako dahil nag-aantay na sa akin yung mga kaibigan ko. Susunod na lamang ho. Lingid sa kaalaman ng tiyo ko, minasama pala ito ng mag-asawa. Nang makarating sa fiestahan ay agad niya daw hinanap ang mga kaibigan niya. At nang matagpuan nga ito ay nag-umpisa na silang uminom na para bang wala nang bukas. Nang nalasing umano itong tiyuhin ko ay nagtaka siya na parang yung nag-abot daw sa kanila ng makakain ay yung babaeng anak ng mag-asawa na nadaanan niya kanina. Pinagsawalang bahala na lamang ito ng tiyuhin ko at bumalik na sa pag-inom nun. Nang napansin daw nila na ayos na yung nainom nila at kailangan nilang magbaon ng pang-uwi, agad umano silang umalis doon. Habang tinatahak nila ang pauwi noong ay may napansin silang magkakaibigan na bakit merong baboy na nagtatago sa gilid ng puno at nakatingin ito sa kanila. Nang magpatuloy sila sa paglalakad ay laking gulat nila nang bigla umano sila nitong sinugod. Natumba silang tatlo na para daw nawala yung lasing nila at nang lingunin nila ito ay akma na naman silang aatakihin kaya bigla silang napabangon at tumakbo ng mabilis hanggang makarating sila sa kani-kanilang bahay. Nang naikwento ito ng aking tiyuhin ay agad nagsabi si nanay na kailangan dalhin ka namin sa manggagamot. Pero hindi ito pumayag. Gawa ng baka epekto lamang ng alak at ipapahinga niya na lamang ang masamang pakiramdam niya. Ilang araw pang lumipas. Nasa eskwelahan kami nang mangyari itong
nakakakilabot at hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko. Tanghaling tapat nun, nag-ayos ng iba kong kamag-aral na uuwi sa kani-kanilang bahay para kumain ng tanghalian. Ako at iba kong mga kapatid ay hindi umuwi gawa ng sobrang layo ng bahay namin at mauubos ang oras namin sa lakad pa lang. Kaya nagbabaon kami madalas ng kamote o kaya saging kung papalarin si tatay. Makakapagbabaon din naman kami ng sintavos o piso na malaki na ang halaga nun. Habang kumakain kami ay biglang may tumatakbo na guro papunta sa amin nun. Sumisigaw itong, "Magtiripon ka mo, kay mauli kita." Kung sa Tagalog ay magtipon kayo at uuwi na tayo. Nagulat kami kung bakit parang nagpapanik ang mga guro nun. Hanggang sa may isang lalaki na sumisigaw na, "May aswang na lumilipad sa kabilang barangay. Bilisan niyo." Nagtaka kaming magkakapatid. Aswang sa tanghaling tapat. Paano nangyari yon? Pero wala na kaming nagawa. Kahit ayaw namin ay umuwi kami dahil ultimo mga kawani ng barangay, tanod at kapitan ay pumasok na sa eskwelahan para gabayan kami pauwi nun. Nang malapit na kami sa bahay ay nakita namin sila nanay at tatay na agad sumalubong sa amin nun. Nabalitaan daw nila ang nangyari at biglang napasabi si nanay ng, "Si Tio Kalumo, may nakita sa kanya na lumilipad." Bigla akong kinilabutan na parang ayaw kong umalis sa kinatatayuan ko noong mga panahon na yon. Agad kaming nilikas ng aming mga magulang para pumunta sa isa pa naming lupain na malapit sa bundok. At nang makarating kami sa lugar na yon, biglang nagsabi itong tatay ko na, "Dito lang kayo. Pupunta ako sa manggagamot." Hindi naman ito pinigilan ng aking nanay na grabe din ang takot ng mga panahong yon. Na makasama na ni tatay ang manggagamot, naabutan nila itong tiyuhin ko na grabe daw ang hingal at laway na nagkalat sa higaan nito. Agad-agad namang nagsagawa ng dasal itong manggagamot. Kwento pa ni tatay, habang ginagamot itong si Tio, ay may isang pamilya daw na panay ang daan sa paligid ng bahay. Naanimoy nagmamasid ang mga ito. So sobrang pagtataka ni tatay noon, ay hindi siya umalis sa pintuan habang ginagamot si Tio. Nang sabihin ito ng tatay ko sa manggagamot na meron ngang pamilya na pabalik-balik sa labas ng bakod, na parang may hinahanap o sinisilip nun. Lingid sa kaalaman ni tatay, itong manggagamot pala ay nararamdaman na itong mga umaaligid sa paligid. Napasambit ito ng, "Oo, alam ko. Kanina pa sila nagmamasid. May inaantay sila. Hindi tayo, kundi itong pinsan ng asawa mo. Gusto nilang malaman kung nahawaan na ba nila talaga ito ng pag-aswang." Napautos bigla ang manggagamot sa tatay ko na, "Lumabas ka at dalhin mo itong buntot pagi. Magpakulo ka na rin ng tubig. Lagyan mo ng bawang, asin, at itong manunggal. Ipatak mo rin itong dala ko. Dito natin malalaman kung nahawaan ng pagkaaswang itong sakalo. Pag oras na bumula ang bibig nito at sumuka ng kulay itim na tubig, positibong nahawaan ito." At hindi nga nagkamali ang manggagamot. Sumuka itong tiyuhin ko ng kulay itim na may kasamang mga buhok. Kwento ng tatay ko. Nagmatapos na ay nagwika itong manggagamot na kailangan umanong ilayo muna itong tiyuhin ko sa lugar namin gawa ng hindi ito titigilan ng mga aswang, lalo na nung dalaga na nagkakagusto sa kanya. Minasama umano ng todo ng pamilya ang pagtanggi nito sa alok kaya binawian ito at hinawaan pa ng pagiging aswang.
Inilayo nila tatay itong tiyuhin namin. Sa tagal ng panahon na hindi namin nakasama o nakita ito hanggang sa mag-asawa ko. Ang huling balita ko dito ay hindi na ito nakapag-asawa. Lagi na lamang daw itong nasa bahay, hindi lumalabas. Hanggang ngayon ay palaisipan sa aming magkakapatid kung tuluyan bang gumaling itong tiyuhin namin o tuluyan ng nahawaan ng pagkaaswang. Bago matapos itong kwento ko ay may gusto lang akong sabihin na kahit sa modernong panahon na tayo ay hindi nawawala ang kampo na madilim. Andyan lamang sila sa paligid, nagmamasid. Maniwala kayong totoo sila. Nabubuhay pa rin karamihan sa kanila sa panahon ngayon.